Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan muntikan ng masuntok si Momo ng Evil Eye. Nagawa naman nilang ibalik sa pagiging normal si Gigi dahil sa ginawang pagbuga ni Momo ng mainit na tubig sa kanyang mukha. Nais namang magpalakas ni Ocaron upang hindi na maulit ang nangyari habang inalok at sinamahan siya ni Turbocat para turuang mag-ensayo. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden at ito ay ang chapter 57 at 58. Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni Turbocat kay Ocaron na nandyan ka na kaya mong gamitin ang mga kapangyarihan ko pero napakahina mo pa rin. Nakakainis. Papatibayin na lang kita, sumama ka sa akin at gusto ko rin ng 110% mula sa'yo. Nagtungo ang dalawa sa isang gusali at sinambit ni Ocaron na gusto mo akong pumasok dyan. Sinaad ni Turbocat na huwag kang mag-alala. Sige na, pumasok ka na. Sinabi ni Ocaron na masama to. Kapag nahuli tayo, mapapahamak ako, habang sinambit ni Turbocat na kung mapahamak ka, isipin mo na lang ang ramen o kung ano-ano. Sinaad ni Ocaron na ayokong mapahamak sa simula pa lang. Nang pumasok na ang dalawa ay nagpakita na si Shiratori at sinabi na Takakura. Anong ginagawa nyo? Sinambit ni Ocaron na Miss Shiratori. Sinundan mo kami, habang sinabi ni Turbocat na huwag kang makialam dito, inutil. Nagpatuloy na ang dalawa sa pagpasok sa building habang sinasabi ni Turbocat na kalimutan mo na siya. Sinambit ni Ocaron na pakiusap, huwag mong sabihin ito kanino man habang sinaad ni Shiratori na kung ganoon ay sabihin nyo kung ano ang gagawin nyo. Sinundan ni Shiratori ang dalawa na napansin ni Ocaron at sinabi na Miss Shiratori, hindi ka pwedeng sumunod sa amin habang sinambit ni Aira na hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nyo sinasabi. Sinaad ni Turbocat na lumayas ka dito, mangmang, habang bigla namang nag-transform si Shiratori sa pagiging yokai at sinabi na ikaw, maliit na hampas lupa. Sa susunod na maliitin mo ako, bubugbugin kita. Sinaad ni Turbocat na halika, mangmang. Papatayin kita. Inapakan ni Shiratori si Turbocat, habang inaawat naman ni Ocaron ang dalawa at sinabihan na kumalma. Sinabi na ni Ocaron ang dahilan kay Shiratori kung bakit sila nagpunta dito, at sinaad ni Aira sa kanya na pwede mo naman sanang sabihin yan. Gusto ko ring maging mas malakas. Ang masamang nagsalita kanina ay si Acro Silky. Hindi ako yon. Sinabi ni Ocaron na ganun ba habang sinambit ni Shiratori na oo. Hindi ko kayang sabihin ang ganoong bagay. Tinawag ni Turbocat si Aira na tanga, habang sinambit ni Shiratori na mabuhok ang pagmumukha. Isa kang mangmang na inihaw na baboy. Sinabi ni Turbocat na parang gusto mo na atang magpaalam ng habang buhay, habang sinambit ni Ocaron na kayong dalawa ay wala ng pag-asa. Ang tatlo ay pumasok sa isang silid na may piano, at may mga larawan ng mga tao na nabuhay noon. Sinabi ni Shiratori na natatakot ako Takakura, habang sinambit ni Ocaron na magiging okay ka lang, may yokai powers tayo. Bigla namang tumunog ang piano na ikinagulat ng dalawa, habang sinabi ni Turbocat na ako ang nagpatugtog nito. Sinambit ni Shiratori na gusto mo na bang mamatay? Takakura, pasensya na. Okay ka lang ba? Sinabi ni Ocaron na okay lamang ako. Ikaw Miss Shiratori, okay ka lang ba? Nahiya si Shiratori sa nagawa niya kay Ocaron, habang sinaad ni Turbocat na ngayon tumalon sa oras gamit ang mga tunog na ito. Tinanong ni Ocaron na kung bakit, habang sinabi ni Turbocat na wala na tayong sapat na oras. Basta't gawin mo na lang. Pinatunog ni Turbocat ang piano ng dahan-dahan, habang tumatalon naman si Ocaron. Pinagtawanan ni Turbocat si Ocaron dahil napakalampa daw nitong tumalon, habang sinabi ng ating bida na ano ang gusto mong mangyari. Sinambit ni Turbocat na iyan ang ritmo mo sa labanan, at ito naman ang ritmo ng Evil Eye. Pinatugtog ni Turbocat ng mabilis ang piano na ikinagulat ni Ocaron. Sinabi ni Turbocat na gamitin mong halimbawa ang mga talon mo. Sa oras na tumalon at lumapag ka ng isang beses ang Evil Eye, ay makakagawa na ng 4 na magkaibang aksyon. Sinambit ni Ocaron na ano? Kaya pala mas mabilis siya sa'yo, Turbo Granny. Hindi na ako magtataka kung nahihirapan kang talunin siya. Sinabi ni Turbocat na hindi. Mas mabilis ako sa kanya ng 1 bilyong beses. Ang pinag-uusapan ko ay teknik.
Masyado kasing monotonous ang rhythm mo, sa madaling salita, ilang nota ang kaya mong ilagay sa isang beat. Ilang beses mong kayang magbago ng aksyon. Nagiging mahalaga yan sa labanan. Ang babaeng yan, kaya niyang magbago ng 4 na beses sa isang beat, ang Evil Eye ay kaya rin magbago ng 4 na beses, kung isasama pa ang mga atake niya sa Cursed House, 10 beses, ikaw kaya mong gawin lang ng 2. May bigla namang ingay ang umalangaw-ngaw na ikinagulat nila. Sinabi ni Shiratori na ang ingay na yan, isa bang orchestra yan? Tinanong ni Ocaron na saan nanggagaling ang tunog habang sinaad ni Turbocat na nandito sila. Sinabi ni Ocaron na sino? Napakaingay at hindi kita marinig. Bigla namang kumalma ang tunog at may isang nilalang din ang nagsalita na naririnig ko ang ilang maruruming tunog sinong gumagawa ng ingay na yon. Ang mga tao na nasa larawan ay lumabas na may hawak-hawak na mga instrumento na nasa harapan ni na Ocaron at Shiratori. Sinabi ng nagpapiano, nakasuklam-suklam. Sinong gumagawa ng mga maruruming tunog sa aking orkestrang to? Sinambit ni Shiratori na hindi kami, umalis na tayo, habang sinabi ni Ocaron na magandang ideya. Bigla namang kinuha ni Turbocat ang atensyon ng mga multo at sinabi na silang dalawa ang gumawa ng tunog. Labis na nagalit ang nagpapiano at ginamit niya ang kanyang instrumento upang pasabugin sina Ocaron at Shiratori. Agad namang nag-transform ang dalawa at sinabi ni Shiratori na anong klaseng atake yon habang sinambit ni Ocaron na nakaka-depressed ito. Ang mga iba pang mga multo ay ginamit na din ang kanilang mga instrumento upang tumugtog at atakihin ang dalawa nating bida. Ang mga note na dumikit sa katawan ni Ocaron ay sumabog at nagdulot ng pinsala sa kanya. Labis namang nabahala si Shiratori kay Ocaron habang sinabi ni Turbocat na napakatanga mo talaga. Dapat mong iwasan ang mga yon. Ang kanilang mga musical notes ay mga bomba. At bantayan mo ang mga natitirang simbolo. Magiging dahilan yan para hindi ka makagalaw. Sinaad ni Shiratori na sinasabi mong iwasan namin yan pero paano naman kami makakaiwas sa ganong kagarbong pag-atake. Naglunsad ng pag-atake ang nasa orkestra at sinabi nito na tanggapin niyo ito, Symphony No. 6, Pastoral. Pagkatapos magsalita ng kanilang kalaban ay nagbago ang kanilang paligid at naging farm. Nagulat sina Ocaron at Shiratori sa kanilang nakita habang sinabi ni Turbocat na mag-focus kayo. Ang mga note ay lumilipad patungo sa atin. Iwasan niyo ang pag-atake. Ang dalawa ay tumakbo upang iwasan ang mga papalapit na nota, habang sinabi ni Shiratori na ang aking mga paa ay lumulubog sa lupa. Hindi ko kayang magpatuloy sa pagtakbo ng ganito, habang lumilipad naman si Ocaron dahil sa mga pagsabog na ikinainis ni Turbocat, at sinabihan niya ang dalawa na mga lampa. Sinabi ng nagpapiano na masunog kayo sa impyerno, habang patuloy na tumutugtog ang mga ito, at nais pa nilang palakasin ang kanilang musika. Patuloy na naiiwasan ni Shiratori ang mga nota, habang si Ocaron ay labis na natatamaan. Napahanga naman ang ating bida kay Shiratori dahil naiiwasan niyang lahat ang mga atake, habang sinabihan siya ni Turbocat na hindi ito ang tamang oras upang humanga. Kailangan mo ding iwasan ang mga yan. May isang simbol ang tumama sa ulo ni Ocaron at sa isang iglap ay hindi na ito makagalaw. Sinabi ni Turbocat na tanga ka. Sinabi ko sa'yo na mag-ingat sa mga natitirang simbolo. Napansin ni Shiratori ang nangyari kay Ocaron na labis niyang ikinabahala habang tinamaan ng sunod-sunod na pagsabog ang ating bida. Nagpatuloy sa pag-iwas si Shiratori at sinabihan niya ang kanilang kalaban na kayong mga duwag. Bumaba kayo dito. Si Ocaron ay bumalik na sa pagiging tao at sinabi nito na si Miss Shiratori ay napakagaling at ako naman ay walang silbi, nakipaglaban na ako sa maraming malalakas na kalaban, akala ko magiging medyo mas malakas ako, pero wala pa rin, wala akong pinagkaiba. Pinagbabato ni Turbocat si Ocaron habang sinasabi na kung may oras kang magreklamo, may oras ka ring kumilos. Nasaan ang ritmo mo? Ang tempo ng pagtatanghal ay tumataas. Hindi na natin sigurado kung gaano katagal kayang iwasan ng tangang babaeng yan ang lahat. Hindi mo kailangang intindihin ang pagtatanghal nila. Subukan mo lang alalahanin ang ilang musika na alam mo. Kahit anong kanta. At pagkatapos ay galawin mo ang iyong katawan base sa ritmong meron yun. Sinabi ni Ocaron na madaling sabihin yan pero hindi ako nakikinig ng musika kaya wala akong alam. May bigla namang naalala ang ating bida at sinambit na meron pala.
May musika akong narinig kamakailan. Talagang tumago sa akin, at nahulog ako sa ritmo nito. Inilipat naman ang scene kay Shiratori, kung saan patuloy pa din itong umiiwas at sinabi, na nakakainis. Wala ni isang pagkakataon para makapag-counter-attack. Kahit nasubukan kong pahabain ang buhok ko, ay tinatamaan ito ng mga nota, kaya hindi ito umaabot sa kanila. Bigla namang lumubog ang mga paa ni Shiratori sa lupa na ikinagulat niya, habang sinabi ng kanilang kalaban, na tila ang buong lugar ay halos napuno na ng mga musical notes. At lahat yan ay dahil tumakbo ka at tinangka mong takasan sila, hangal. Sa puntong malapit ng tamaan si Shiratori, ay biglang dumating si Okaron na nakayokai form upang iligtas ito sa kapahamakan. Kinilig naman si Shiratori, habang Nenas ang nagpapiano at sinabi, na ikaw, maliit na hampas lupa. Lalo pa nilang pinalakas ang kanilang musika at itinoon ang lahat ng note sa ating mga bida. Bigla namang inalala ni Okaron ang musikang ginawa ng mga Hayashi performer na nagpaindak sa kanya noon, at ito ang ginamit niya upang gawin ang minungkahi ni Turbo Cat. Matagumpay na naiiwasang lahat ni Okaron ang napakaraming lumilipad na nota, habang sinasabi ni Turbo Cat na ganyan nga, ikaw na isang sakong basura. Sinabi ng nagpapiano na hindi ko talaga gusto ang ritmo ng maliit na hampas lupa na yun, yung maliit na salbaha. May bigla namang kumapit sa leeg ng isa sa kanilang kalaban, at ito pala ay buhok ni Shiratori, kung saan hinailan niya ito at sabay na sinipa niya sa mukha. Pagkatapos mapabagsak nila ang isa sa kanilang kalaban ay sinambit ni Shiratori, na ako ba? Oras na para sa isang dance party. Dito na natatapos ang chapter 57 at 58 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.